AFP, militar at police, no? At like, iba pang mga uniform personnel. Ano yung nakikita mo, basa mo dito sa naging resulta ng local absentee voting kung saan lumalabas yung Duterte plus 2 ang binoto doon, nanguna doon sa kanilang anong nakikita mo rito? Kasi ito yung mga pulis, ito yung mga sundalo na hindi makapag-voice out kasi pinagbabawalan sila, hindi bawal na nga sa kanila. Pag in support ka, okay. Pag nagpapahayag ka ng hindi maganda, hindi okay. Anong nabasa mo rito, Prof? Well, it's a reflection lang talaga din. Para ano din yan eh, 'di ba sabi ko nga doon sa interview ko sa SMNI Nightline News last 2 weeks ago ata or after the election. Sinasabi ko nga at saka sa even sa international na mga interview ko, sinasabi ko nga ang midterm election is actually ano yan eh, referendum kumbaga ng at saka makikita mo diyan yung pulso talaga ng mamamayang Pilipino na itong midterm election, ang sabi ko nga dun sa aking article, it's like a proxy war between BBM and the former President Rodrigo Duterte. Kasi slash ng Vice President, kasi the Vice President is a Duterte as well. So makikita mo at doon mo makikita kung susumahin mo yung mga sektor na sektor ng Pilipinas na nandun sa voting population mo. Pagdating sa absentee voting, nakita ko yung datos eh. Tama ka, Admar. Karamihan or ang top 12 ay galing sa Duterte 10 plus 2. Sila talaga ang nanguna at sila ang nanalo pagdating sa boto ng local absentee voting. And even when you talk about the absentee voting naman na may kinalaman sa OFW natin, nangunguna pa rin ang Duterte camp. Ang kumbaga kandidato ni Rodrigo Duterte. So makikita mo doon na ang pulso ng bayan, ang pulso lalo na dito sa absentee voting kasi ito ay nandito yung AFP, nandito yung mga AFP personnel, PNP personnel na makikita mo na ang kanilang, how do you call it? Ang preference nila siguro when you talk about style of leadership at saka kung ano yung kanilang regard at as against regard nila kay Digong at as against to the current administration is very apparent. Very obvious yan eh. Kasi ang nanalo ay yung mga kandidato ni Digong. So, ibig sabihin, yung regard, respect, at saka, how do you call that, yung kanilang paniniwala sa, at saka respeto sa style and the kind of leadership of the former president is very obvious. Lalo na sa security personnel natin. Kasi, imagine, ang local absentee voting, karamihan dyan AFP personnel at saka PNP. Ito yung dalawang, kumbaga, isa sa mga dalawang sektor ng ating bansa na kung saan very important kung nasaan ang loyalty nila. Pero kasi mahirap mong i-identify sino-sino yan eh. So makikita mo na lang na karamihan pala ang loyalty pala nila at saka yung kanilang respeto ay nandun, mataas pa rin ang respeto nila kay former President Duterte. Kasi ang kanyang mga endorsong kandidato ay yun ang kanilang binoto. So ibig sabihin, andun talaga, malinaw yun. So siguro, dahil din nakita ni BBM yan, siguro, on his part, kaya nagkaroon din siya siguro ng probably a moment of realization na, oops, sandali muna, let's recalibrate kasi it seems that, many people, yung pulso ng bayan hindi nasa akin kung di nandun pa rin sa kind of and style of leadership ng former president. So, may ganun siya eh. Siguro, I am not sure, si BBM lang makakasagot niyan, pero for me, maybe nagkaroon siya ng a moment of, awakening. We don't know really. So, yun sa akin eh. Pero take note ha, ang OFW votes mo, kung titignan mo ang figures, ang nakakuha ng matataas na boto pa rin ay ang mga kandidato sa PDP laban plus yung dalawa na inendurso ni Sara. Pero at may even, even yung dalawa na inendurso, yung isa na inendurso din ni Digong ha. Pero ang kapansin-pansin dito, Prof, merong mga nagtataka na mga OFW na bakit may bumoto dito sa mga certain individuals na ni minsan ay hindi nila kilala yung mga pangalan ng kaliwa, kahit na yung sa dilawan hindi nila kasi ito yung yung mga OFW
magkakasama yan sila, magkakakilala yan sila. Alam nila kung sino yung kanilang mga prefer. Kaya ito yung kanilang pinagtataka kahit nga yung mga makakaliwa na hindi masyadong maingay pero nandun sa side ng makakaliwa. Nagkaroon nga ng boto. Meron pang isa, hindi natupad yung sinabi ng COMELEC na magdadala ng malaking turnouts ang electronic or itong internet voting. Kabaliktaran ang nangyari. Which is yan yung isa sa mga panawagan ng ating mga kababayan na ibalik doon sa dati ang estilo ng kanilang kasi imbis na mas mapadali sa kanila doon pa lang marami nang nagrereklamo doon pa lang sa yung sa tinatawag na enrollment, no? Registered voter na sila, pinapa-enroll pa sila. Tapos doon sa resulta, binigyan pa sila ng mga tinatawag na machine readable na mga script. Bakit? Paano pag purpose kung bakit ipinakita pa yung script? Nagdagdag lang sa kanilang kalituhan, Prof. Yun lang nga yung maraming issue dyan sa sa absentee voting ng mga OFWs natin. Kaya may disenfranchisement nga na nangyari sa midterm election na ito. Kaya nga marami nagrereklamo. Mayroon akong mga nakakausap na mga kababayan nating OFW even before the election na minsan hindi nila maintindihan paano sila boboto. Pangalawa, bakit ganun ang nangyari na resulta ng kanilang yung halimbawa, mayroon akong mga kilala sa Hong Kong na nagtatanong sila sa akin, Ma'am Ana, ano ba ito? Bakit ganito ang nangyari? Bakit bakit hindi lumalabas yung namin, kumbaga ang prediction nila na ang mananalo itong mga kandidato dahil alam nila at magkakasama naman silang bumoto. Kasi alam mo, Admar, yung mga OFW natin, pag bumoboto sila, magkakasama. Yung iba nga, to be frank with you, sila pa, halimbawa ako, may kaibigan ako, sasabihin ng kaibigan ko, hindi ko naiintindihan, so ikaw na nga lang ikaw na lang mag-calibrate Magkasama naman tayo, ito yung naboboto ko. So alam mo kung sino ang binoto niya. Pero pagdating ng resulta, parang hindi siya reflective doon sa mga napag-usapan nila. Kasi ang mga OFW po, mga kababayan, kumpul-kumpul yan, barka-barkada yan. At kapag bumoto sila, even online, magkakatabi yan. Nagkausap-usap din sila. At wala silang pakialam kung nakikita-kita sila, kung nakikita ng isa ang kanilang binoto. Kasi pare-parehas naman sila ng binoboto. So maraming tanong ang midterm election. Kaya nga ngayon, may panawagan ata ng manual counting. Na ibalik ang manual counting or magkaroon ng recount using manual counting kasi nga kahit din kahit nga sa loob ng Pilipinas marami din namang reklamo, 'di ba? Marami tayong nakita sa social media na halimbawa bumoto ka tapos ang lumabas sa resibo mo magkaiba doon sa binoto mo. Marami yan So may problema when you talk about electoral irregularities or election related irregularities na nangyari sa midterm election. Ang problema ganito, nag-declare ang Commission on Election na the whole election process was a success without even considering kung may electoral regularities na nangyari. So yun yung problema natin kasi until now hindi inaamin ng Commission on Election na indeed may irregularities na nangyari. Yun ang mahirap kasi ang tingin ko dyan ganito, Admar. Okay, nagkaroon ka ng election, bilang Commission on Election, you should not discount the fact na may irregularities na nangyari. Kasi may maraming nagre-report both in and outside of the country. Kasi may mga OFW kang bumoto. Pero ang attitude kasi dapat ng COMELEC dyan, okay, you acknowledge them and you conduct an investigation in this regard. Para masabi mo na hindi mo lang sinasantabi ang mga reklamo ng mga Pilipino. Kasi in the very first place, butante yan Naghirap sila para bumoto tapos madi-disenfranchise lang pala or hindi pala reflective ang binoto nila dun sa lumalabas sa kanilang mga resibo. Kasi maraming ganun So, yun yung hindi ko maintindihan na attitude ng COMELEC, ng Commission on Election. Na sa akin, okay, you have already proclaimed like for example the 12 senators, pero at the end of the day, as part of your responsibility, you should not be blind doon sa mga reklamo na inihahain sa inyo ng mga kababayan natin. Na dapat, okay, pag nakita mo, may mga reklamo, let's do some investigation. Kasi at the end of the day, yun ang trabaho ng Commission on Election. Hindi lang kayo nandyan para mag-run ng eleksyon. Nandyan din kayo para tignan kung ano yung mga hindi magagandang nangyari sa eleksyon
do some investigation kasi bakit? Bakit importante siya? Importante po siya dahil pagdating ng 2028, dapat maiwasan natin at kung na-address ang irregularities at this time sa midterm election, the assumption is by 2028, hindi na siya mangyayari. Or kung mangyari man, minimal or maliit na case. Maliit na lang yung kumbaga, limited cases na lang. Pero kung isasantabi mo siya at sasabihin mo lang, oh, the whole election was a success, there's no such thing as irregularities talaga, then pagdating ng 2028, lahat itong mga issues na to, magsasurface yan at baka mas malala pa. So yun yung mga bagay na dapat sana yung ating Commission on Election, hindi nila isinasantabi lang yung reklamo ng mga tao at mga nakikita nila na nagsasabi sa social media, dapat this could be subjected to investigation. Ito, Prof. Para malaman natin yung totoo. May detalyado na mga puna itong iba't ibang mga grupo rin maliban dito kay Attorney Israelito Torion, pero nasa post ito niya 4 hours ago. Mga findings ito ng Alyansa Nagkakaisang Mamamayan, 6 Church Leaders Council for National Transformation at iba pang mga grupo. Sabi dito, una, all the election returns from the precincts nationwide were not sent directly, hindi diretso agad sa PPCRV, sa NAMFREL, at sa media. At pinadala muna sa isang tinatawag na intermediary server, Data Center 3. At doon that consolidated the election returns from the precincts before they were sent to PPCRB, NAMFREL, and media. Tingin nila, violation ito sa COMELEC Resolution 10098 nagsasabi na when the start transmission button of the ACM at the precinct is tapped, the transmission of the ERs will proceed agad-agad. Hindi na dadaan doon sa tinatawag na intermediary server, yung Data Center 3. Agad-agad, diretso. Saan? Sa MBOC, Central Server, Citizens ARM 1, Server Citizen ARM 2, Media Server, Dominant Majority. Sabay-sabay ito. At yung tinatawag daw na Data Center 3 server ay hindi kabilang, was not listed as among those to receive ERs. So isa yan sa kanilang puna. Pangalawa, COMELEC through its Data Center 3 was the only one that performed the consolidation of all election returns from precincts nationwide without the presence of the participation of PPCRB. Kasi mula doon sa transmission, idinaan muna sa Data Center 3, doon kinoconsolidate bago binigyan ng kopya yung PPCRB, NAMFREL at media. So hindi nila alam. So hindi pantay. Kumbaga hindi sila same or actual na nakakatanggap ng same data. Mayroon pang pinagdaanan daw yung data. Pangatlo, there was a long delay before COMELEC through its Data Center 3 server released the first batch of unconsolidated election results data in the format agreed by parties to PPCRV, NAMFREL, and media. No? Sabi pa daw ng NAMFREL, the delay was around 2 hours from the closing of voting period. What really happened during 2 hours when the PPCRV, NAMFREL, and media were blind as to the election results? No? Isa rin yan. Sabi pa dito, pang-apat, the COMELEC through Data Center 3 merely supplied PPCRV, NAMFREL, and media with the consolidated election results data from precincts nationwide, which the latter used for their respective tallies of election results. COMELEC was the only source of the complete election results data from precincts nationwide. The PPCRV, NAMFREL, media did not have any other independent. So kumbaga, walang nakatingin na other party doon sa pinaka-raw na resulta. Kundi data. Dumaan muna sa tinatawag nilang Data Center 3, tapos parang pinrocess doon, tsaka binigay doon sa nabanggit natin, PPCRB, NAMFREL, at media. Number 5, vote discrepancy. Around 5 million was discovered by Rappler and other media teams. COMELEC said it was due to duplication. But the COMELEC was the only one who conducted the cleaning. Yung paglilinis process to the vote discrepancy. It deleted around 5 million votes. PPCRV, NAMFREL, and media were not present or involved sa clean-up process. So hindi rin naging transparent ito. Pang-anim, thousands of voters complained that their VVPATs or voters' receipts did not reflect the list of candidates they voted for. Ito mismo yung lumalabas na
resibo. May nadagdag, meron ding nabawas. Merong, ang isa sa mga example dyan ay si Attorney Raul Lambino na kahit na kanyang sarili, binoto niya, walang lumabas. At yung asawa niya, tsaka anak. Ito pa yung isa. Yung anak niya, Vice Governor, Vice Gov. 1 million mahigit yung boto na nakuha. Siya na ama na nagpakilala sa Lambino, 200,000 votes lang ang meron siya doon sa kanyang lugar. Ito pa, many voters complained that the ballots issued to them were pre-shaded or were the names of certain candidates were already shaded. COMELEC still has to issue the official data of the total numbers of these complaints. Sa 2019 midterm election, merong at least mahigit 1.1 million official ballots na overvote. Okay? Halimbawa, ang overvote ay, halimbawa, kung 12 lang na senador, ang dapat mong i-shade, mabot sa lagpas doon, 13 pataas. Meaning, 1.1 million were disenfranchised in 2019. In this 2025 midterm elections, alam mo ba kung ilan na, Prof, 17 million mahigit yung overvotes. Namfrel said, from 2010 to 2022 elections, the overvotes average lamang sa 1.5 to 2.5%. So kumbaga maintindihan mo, hindi naman sinasabi na perpektong walang overvote, meron talagang nagkakamali. Pero 1.5 to 2.5% lang sa total ang nagkaka-overvote. Kumpara sa 2025, alam mo ba, halos 30% ang overvote. 29.89%. Oh, sabi dito. Kaya nga, ang talagang pinakasolusyon dito, manual vote, manual na pagbibilang, magkaroon ng manual recount na giniigit nila na nasa Section 31 naman ng RA 9369. Hindi mo na kailangan ng panibagong batas kasi nakasaad na po sa batas. Prof, anong yun nga, yung lahat yan ay nakita naman at lahat naman yan ay may mga, how do you call that, ebidensya. At yan, during the election, nangyayari na yan kasi sa social media talaga, maraming nagre-report at sila mismo ang nagpapakita ng ebidensya. So, kung titignan mo, hindi siya mga kathang-isip at valid na complaints at valid observation siya ng hindi lang ng ordinaryong Pilipino or ng botante, kundi ng mga grupo. At andyan nga yung PPCRB. Nabasa ko yung statement nila bakit daw yung resulta delayed or bakit may dinadaanan pang intermediary server when in fact diretso na. Kasi yung experience nila previous election, hindi ganun. So maraming mga irregularities na nangyari na kung saan, ang sa akin kasi ganito, dalawa lang yan Either we push for this midterm election, may move na ngayon and I think nag-file na ang mga kandidato sa PDP laban to have manual counting para makita kung talaga ang reflective ng boto ng mga Pilipino kung ano ba talaga. So there is already an existing move on that. Pero sa akin kasi, mas inaalala ko ang 2028 presidential national election. Kasi that is very, very crucial. So ngayon, ang ano kasi dapat talaga is either there should be, ang sa akin kasi hybrid Ang gusto ko, kung ako ang tatanungin mo, hybrid ang dapat na maging electoral process natin. Hindi yung automated na fully automated. Mahirap yan kasi that is subject to so many manipulations So ang sa akin kasi dapat i-push lalo within the next before 2028 yung pagkakaroon ng hybrid electoral process ng Pilipinas na mayroon kang manual, mayroon ka ring automated para mapabilis ang resulta. Kaya lang naman natin ginagawa ang automated kasi we're trying to make it sure na mabilis ang resulta at transfer of results. Pero at the end of the day, ang hybrid, madi-deliver pa rin yun. Pero at least may may security ka kasi may manual counting ka na mangyayari sa mga presinto. Yung transfer lang. At saka mayroon ka... May silbi yung poll watcher mo. Kasi pag poll watcher mo, nakatingin, computer na hindi nila nakikita kung tama ba yung binabasa. At saka hindi na yan, hindi na, ang automated mahirap na yan sa poll watcher mo kasi hindi nila makikita at hindi naman nila hawak ang computer nang nag-aayos At saka may transmission of data, hindi makikita ng poll watcher ko ang transmission ng data along the way may nangyayari na Philippines. Kaya nga mas maganda yung nabanggit mo na hybrid kasi sa presinto magbibilang. Nakikita talaga ni poll watcher ito yung nakuha mong boto.
Tapos itatransmit ng automated. Oh, ito yung Oo. nakuha dito sa presinto. Paki-check nga dyan sa canvassing Oo, sa halimbawa halimbawa Tugma ba? sa isang bayan, munisipyo. O kasi ang presinto is schools eh. So sabihin mo, okay, ito, Adma, nakakuha ka ng 5 sa presinto 1. Pagdating doon sa munisipyo, nagtatali doon yung total sa isang bayan. Tignan mo nga presinto number 1 kung 5 nga bang nakuha ni Edman. Pag sinabi na, 7 lang, 3 lang. Sandali muna, may ano kami dito sa presinto 1. Mas madali. Meron kaming tali dito, may news, ano tawag ito, yung paper na tinatali mo, at saka may iba-iba pang papeles yan na nakatali-tali. May mga documentation eh. So madaling makita kung mayroong irregularity sa pagbibilang ng boto. Pero yung transmission automated para mabilis. So yun yung maganda sa hybrid, na yun ang dapat i-push. Kaysa dito sa automated, na kahit nga ang European countries, tinanggal na nila yung automated election na yan. Kasi nga dahil sa karamihan, ang dayaan mabilis at madaling madaya ang boto ng isang kandidato. So yun yung isa. Ang pangalawa, with all of this na mga documented na may mga ebidensya at iilang mga electoral organization na sinasabi nila ito nga yung nangyari sa midterm election, I think the attitude supposedly of the Commission on Election should take it with seriousness na okay, may reklamo itong mga to, let's do some investigation. Tingnan natin kung saan ba talaga nanggagaling yung problema. Para in the next presidential election sa 2028, itong mga problema na to, kung maa-address ngayon, hindi natin maging problema yan by 2028. Kasi ang pinangamba ko, baka mas lalong maraming mangyaring ganyan na katiwalian sa 2028 kasi mas crucial po ang 2028. That's presidential election. Ang national pa yan. So yun yung kailangan isipin ng mga Pilipino. At kailangan dito talaga, ang tingin ko, we need to have an advocacy for a clean election and at the same time, a change in the electoral process. Kasi ako talaga, to be frank with you, Adman, nangangamba ako sa mangyayari sa 2028 given sa nangyari sa midterm election na to. Tsaka Opo. Ang 70 million na overvotes mo or 29.9% na overvotes mo, hindi lang yan maging 29.9% pagdating ng araw. Tsaka isa pa, last na lang, Prof, no? Noong panahon na naghain din ng election protest, si Marcos Jr. laban kay Leni, talagang init niya na nadaya siya. So mula pa lang doon, makakakuha ka ng lesson. Ayaw mo nang mangyari. So dapat, ikaw mismo, ngayon na nabigyan ka ng pagkakataon na maging presidente, dapat isinulong mo na yan. Kapatid mo pa, nasa Senado, yung pinuno ng electoral suffrage, no? Sa pwedeng actually napag-usapan na nga yung hybrid, pero bakit hindi umusad? Kaya ang tanong nila, bakit hindi mo binago? Sabi mo noon na nabiktima ka. So dapat lesson mo na yon. Kung ikaw ang bibigyan ng pagkakataon na baguhin, for sure dati gusto mong baguhin yan kasi naniniwala kang nanalo, baka ginamit mo para kasi magagamit mo. Yan tuloy yung naiisip ng ating mga kababayan. Ng karamihan. Kasi 'di ba, experience ni BBM yan eh. So dapat based on experience, you make changes and you make policies na magko-correct sa negative experience niya. Yun eh. Kaya nga sabi ko, Diyos ko Lord, parang nagkakaroon tuloy lalo tuloy na-reinforce sa isip ng mga tao, ng mga Pilipino, at lalo even ng political observers outside of the country, ng mga foreigners, na parang there's something wrong with our electoral process sa midterm election. At parang mahina talaga siya in some ways kasi kahit dun sa personal experience niya, hindi niya mahugot doon ang pagko-correct sa mga mali, lalo na when you talk about election. Kasi masakit sa kanya na natalo siya nung tumakbo siyang vice president. Yung protesta niya umabot hanggang sa tumakbo siyang presidente. Tapos ngayon makikita mo ang mga irregularities, it's exactly the same sa kanyang arguments doon sa protesta niya. And then what would you do out of it? Hahayaan mo lang ba yan or dapat i-correct mo siya? Now, ngayon, may kinalaman yan sa, 'di ba, nag-call siya ng mass resignation. Dapat isa sa mga call niya is ayusin ng COMELEC ang kanyang trabaho at bigyan ng diin ang reklamo, lalo na ng mga iilang grupo na yan at yung petition na hinain sa COMELEC, 'di ba? Ang kaya Tony Torion sa COMELEC mismo, 'di ba? Dapat bigyan niya yan ng diin. Kung gusto niya talaga
ng change at pagbabago, at kung gusto niya talagang i-base sa sarili niyang experience ni BBM yung magiging takbo ng eleksyon, lalo pat may 2028 ka na mahalaga. Now, kung hindi niya gagawin yon, ibig sabihin, may ibang agenda sila. Iyon nga. Diba? Prof, maraming salamat sa iyong oras at panahon. Sa ulitin po, ingat po kayo. Maraming salamat, Edmar. God bless. Maraming Thank you salamat. so much. Si Professor Ana Malindog Uy, isa pong